pagbuo ng ating kaisipan, ng ating mga kabataan. Eventually, yung pong kasinungalingan nagiging katotohanan na. Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Ipagpatuloy mo lang yan, Attorney Google. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Pag nagkataon, patong-patong na ethics complaint pa ang aabutin mo dyan sa mga pagpapabida mo na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kay Sir Jordan Gabico, Sir, maraming salamat sa pagpapakulay. Hindi ko na na-screenshot. 2 video magkasunod natin, nagpakulay ang si Sir Jordan Gabico. Maraming salamat, Sir, sa napakatinding suporta nyo sa mga ginagawa nating reaction video. Ayun na nga mga kababayan, maging etong si Sir J, medyo nabanas diyan sa naging tugon nitong si Congresswoman Stella Kimbo. Napakatagal ko kayong hinahabol-habol ng mga reporter. Tapos ito lang ho magiging sagot nyo. Kahit sino naman magagalit dyan sa sagot na yan. Heto ho mga kababayan, it is unfortunate that an administrative matter is being maliciously misconstrued to certain controversy where there is none. Anong where there is none? Ganyan ho tayo lokohin nitong mga congressman, kagaya nitong si Stella Kimbo. Paano walang controversy? Pinirmahan ho, kahit kulang-kulang, bawal ho pala yun. Tapos pagdating dyan sa Malacanang, kumpleto na. Paano hindi mababalutan ng kontrobersy yan? Maging tayo dito, parang siramplaka na tayong paulit-ulit. Pero kailangan ho natin gawin, kasi pag tinigil natin, ibig sabihin, nanalo ho sila mga kababayan. Yun ho yun. Pagka tinigil ho natin ang pagbira dito sa issue na to, ibig sabihin, yung kagustuhan ho nila na maiiba ang usapan, parang pinagbigyan ho natin sila. Kaya bear with me, ika nga. Kahit na medyo paulit-ulit ho tayo, tiyaga lang ho, kailangan ho nating ulit-ulitin kasi habang pinag-uusapan to sa social media, talaga hong iniinda nitong mga walang yang congressman na to. This matter has been sufficiently explained. Sino nag-explain? Paano sufficiently explained? Ang ginawa lang naman ng mga nagpaliwanag, pinagkabit-kabit ang mga storya. Kumbaga, iliniligaw yung ating mga kababayan. Wala naman kaming pakialam sa GA. Wala kaming pakialam dyan sa enrolled bill. Doon ho muna tayo. Doon sa Renati Pacang BICAM report. Doon ho tayo, wag ho tayong lumabas. Totoo naman na sinabi ni Chis Escudero, yan ho kasi binibidan niya. Si Senate President, kasi pinaliwanag na daw na kung saan sinasabi ni Senate President na wala namang kulang sa GAA. Wala namang kulang sa enrolled bill. Wala ho tayong problema doon sa dalawa na yon. Ang issue natin dito, yung BICAM report. And that time, when we face for real and urgent national challenges, it would be more productive to focus on our effort on addressing the legitimately pressing needs of our people. Ito ho yung legitimate needs at pressing needs ng ating mga kababayan. Itong budget na to, dahil ito ho ang issue na pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Dahil dito ho kukunin yung pondo na dapat sana mapupunta sa ikauunlad ng kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Kaso dito pa lang ho sa pag-uumpisa ng taon, dito pa lang ho sa paglalaan ng budget, nababalutan na napakaraming anomalya. Paano ho tayo mag-move on doon sa mga ibang issue na dapat naman ho talagang talakayin? Kaso nga, bago natin matalakay yung mga issue na yon, kailangan nating merong pagkunan ng pondo kasi wala ho tayong magagawa dito sa bansa na to kung wala ho tayong pera. Ngayon, yung panggagalingan ng pera natin, nababalot na ng kontrobersya at mga skandalo, paano ho tayo mag-uumpisa? Okay nga sana dalhin na yan sa diyan sa antawag dito. Binalik na lang sa BICAM. Nag-reenacted budget tayo ng 2 buwan o 1 buwan. Walang problema ho doon. Kasi sinasabi nyo yung mga more pressing issue ang dapat nating talakayin ngayong mga panahon na to. Eto nga ho mga kababayan dito natin kukunin yung pondo para talakayin, para lutasin yung mga issue na kinahaharap ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Pero dito pa lang sa pondo na siyang gagamitin natin para panglutas, nababalot na ng kaliwat kanang anomalya. Napakalaki yung kalokohan ng tinutukoy na yan itong si Stella Kimbo. Kaya naman,
Kaya naman commentary ako kayo diyan sa ano na yan, diyan sa mga punto de vista nitong si Stella Kimbo, no. Okay, so wag na yan, wag na natin pag-usapan. Marami tayong mga issue na mas dapat talakayin ngayong mga panahon na to. Pero sa tingin ho natin talagang kung tayo tatanungin, wala na hong mas titindi pa diyan sa issue ng kulang-kulang na BICAM report na yan. Eto ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Attorney Google. Ito ho ang kanya naging interview. Pinagtapat na ho natin Kasi ho dito, ipapaliwanag ho nitong si Atty. Ferdy Topacio. Hindi ho natin natalakay dun sa video natin kahapon. Kaya dito, sisigundahan ho natin para talagang mahimay kung ano nga ba yung complaint na yan na hinihain dito kay Dan Fernandez dyan sa Ethics Committee. No? Para talagang malaman natin kung anong laman yan. Kasi pag napunta na sa House of Representatives yan, alam ho natin ang pagtalakay dyan, closed door. Hindi ho talaga isinasa publiko. Kaya pakinggan na ho natin tong si Atty. Ferdy bago pa pag-usapan diyan sa House of Representatives. Mamaya, unahin na ho muna natin itong kay Dan Fernandez. Ito ho yung kanyang mga punto de vista diyan sa pagpapatawag ng hearing sa mga di umanong kumakalat na fake news. Pagka ba tinawag ka namin ng Atty. Google, fake news ho ba yun? Wala ho kayong ginawa kung hindi puro Google dyan sa mga hearing. Kaya kayo binansagang Attorney Google. Ayan ako, pakinggan natin to mga kababayan. Well, una kasi briefing lang to, no? Kaya napag-usapan natin dito yung mga platforms like yung sa Meta and sa Facebook, and at the same time YouTube, TikTok, I think meron dyan. Hindi ko lang kung kasama yung mga sa iba mga platforms. But So kaya walang hearing tayong nakita kanina dahil inano muna nila, nag-briefing muna sila sa mga social media platforms. Okay, inuunti-unti ho nila, kumbaga pinapataas nila ang engagement nitong issue na to. Tatalakayin naman ho natin itong mga kababayan, no? Papasadahan ho natin itong mga kapritsyo na to ni Dan Fernandez, no? Na kung saan marami hong sasagasaan na namang mga karapatan, yung gaganaping pagdinig na yan. Kasi ano bang ginagawa natin dito? Sino bang pinapatungkulan ng hearing na yan? Yung mga nagpapahayag, malayang nagpapahayag ng saloobin sa social media. Ngayon ho mga kababayan, siyempre papalapit na eleksyon. Alam na ho natin ang pakay nitong si Dan Fernandez at yung iba pa niya mga kasama na nababanatan sa social media. Kaya ho sila gumawa ng TRICOM para talakayin yung mga nagsasalita na yan sa social media. unahin natin sila para hindi magulo, and then after which yung ating pong mga government agencies like yung ating DOJ, NBI, PNP, CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Council, NTC. Yun muna yung unahin natin. And then after that, sa susunod na linggo, nagkasundo kami ni Chairman David Tiago and Chairman Joboy Aquino that we will be inviting mga academic, mga journalists, mga vloggers. Yan na nga ba? Talagang ayaw hong direktahin, ayaw hong niyang unang banggitin yung mga vloggers kasi yun hong iniinda nila No, kasi ito yung pinakakumbaga itong social media, dito ho kasi yung pinakapagitan ng social media at mga ordinaryong Pilipino. Parang dito ho tayo nagkikita-kita Kasi maging to mga journalist na to, yung mga tinutukoy yung mga journalist, meron din hong sarili-sariling mga social media pages yan. Ngayon, pagka kinanti mo, yung meron kayong pinag-usapan na kung saan involved ang pagpo-post, pagpapahayag, baka nakakakita pa tayo sa hinaharap ng sandamakmak na ethics complaint laban dito kay Dan Fernandez. Nakaano lang yan, nakaantabay lang tong si Atty. Ferdy Topacio. Kumbaga, hinihintay niya lang magkamali itong si Atty. Google. Sige, bumira ka dyan. Maya-maya, meron ka na namang ethics complaint. Para na si ganun, makita natin po. At wala ko kasi itong investigasyon na to Kasi merong final sa akin ng mga 60 mga mga House bills. And meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titignan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of
Ang tanong, nasaan kasama mo nag-privilege speech? Dapat sana nasa tabi mo siya ngayong mga panahon na 'to. Dahil tatalakayin pala diyan sa ano na 'yan, diyan sa pagdinig na 'yan, yung privilege speech nitong si Barbers. Dapat sana isa siya sa mga nagpapaliwanag. At sana latagan nyo kami ng mga ebidensya na yung mga so-called vlogger na tumatanggap ng anong tawag dito? Ng payola o tumatanggap na suhol diyan sa Pogo at diyan sa mga pulburon money, latagan nyo ng ebidensya sa sambayanan. Huwag yung puro laway lang. Mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Marami siyang konsepto that we need to collate. Dahil nga po sa 6 na po na pinag-aaralan namin mga house bill ngayon, dapat mag-create tayo ng isa lang. Pero sa tingin natin, magiging matamlay yan. Una sa lahat, wala si Tatay Digong. Hindi issue si Tatay Digong dyan sa TRICOM na yan. Kasi magiging mainit lang naman yung mga usapin dyan sa House of Representatives. Tingnan nyo ho, pagkatapos nung issue dito kay VP Sara, pagka hindi Duterte ang tinatalakay nila dyan sa mga committee dyan sa House of Representatives, wala hong nanonood na mga kababayan natin. Pero pagka binangga na ho nila yung apelidong Duterte sa mga hearing na kinakandak nila, doon na ho nagkakaroon ng manonood. Nanonood dyan sa mga kinakandak nilang hearing. Kaya dito ho, sa tingin natin, magiging matamlay yung pagdinig na yan. Unless, imbitahan yung mga talagang sikat na vlogger, kagaya nitong si Atty. Trixie, yung Third Floor Studio, mga sikat ho yung mga banateros, sino pa ba yung mga sikat na vlogger talaga ngayong mga panahon na to? Sila ho talaga yung si Ma'am Joey, sino pa yung mga sikat? Yan ho talaga kumbaga yung mga sinusundan maging tayo sinusundan ho natin kung ano yung mga pinopost nila, no? Yan. Pagka pinatawag yung mga nabanggit nating mga vlogger na yan, panigurado ho tayo, doon pa lang dudumugin yung hearing na yan. Pero kung wala ho silang ipapatawag, kung sila lang maglulukuhan dyan, papatawag nila yung NBI, yung DILG, o kung sino man yung mga Facebook na yan, yung mga social media platform, hindi ho magkakaroon ng traction yan. Pagka hindi na ho nakaladkad ang apelidong Duterte, dyan sa mga pagdinig sa Senado, House of Representatives, wala hong nanonood. No? Ang gusto lang naman ho ng mga yan, makapagpabida. Pero tayo tatalakayin natin sila. Siguro doon sa kanilang mismong video walang manunood, pero doon sa mga reaction video ng mga vlogger na to, sigurado puputaktihin mo yung mga congressman. Ano yung extent na gusto niyo mapatuloy? Ba magkaroon na ng administration? Gusto niyo ba magkaroon ng in-advocate ng spenders? Ano po na pamusa o extent na gusto niyo mawawasan na itong mga figures? Kasi under the Constitution, we are guaranteed by the freedom of expression, freedom of speech. And accordingly, meron din tayong tinatawag ng mga penalty sa Republic Act 10175. Ang tagalong inaral ni Atty. Google yan. Bago ho siya nagpa-interview, nagpabasa-basa pa ho siya sa Google. Diba? Yan dapat. Bago ka bumira, mag-review ka muna sa Google, Brad. Mga libel na nakasama dyan. And even sa ating revised penal code, kasama yan sa 355. But of course, nakita po natin na merong mga violation dito sa tinatawag po natin na freedom of expression. Ako, nakikita ko, hindi siya absolute If ang pag-uusapan po natin ay yung ating pong system of government, which is democracy, alam mo itong freedom of expression is just a part of democratic system of our government. Now, kung endanger na yung ating democracy by those people who are hiding in the freedom of expression, by deliberating, creating a narrative that natitretan na po yung ating democracy, I think it's better that ito pong ating pong freedom of expression ay ma-check po natin. It is being abused by others who have Madami-dami. Parang nakakaamoy ho tayo ng madami-daming ethics complaint. Hindi ho manggagaling sa mga vlogger. Sa tingin ho natin, madami-dami hong makakalaban. Itong si Dan Fernandez dito sa gusto niyang mangyari na to. Ano, sisilipin mo yung freedom of expression? Nag-e-express nga halimbawa, ito yung senaryo dito. Senaryo dito,
yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Paano? Kung ang pananaw ng iba nating mga kababayan, yung foreign policy ni Marcos Jr., mali ang ginagawa niyang pag-atake dyan sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, yung mga kumukontra sa naratibo na yon, ang sasabihin ng mga congressman at individual na kagaya ng paniniwala ng administration, pro China na kaagad. O ano mangyayari ho noon doon sa freedom of expression ng mga individual na nagpapahayag ng disgusto sa tayo ng administrasyon diyan sa issue ng West Philippine Sea. Doon pa lang ho mga kababayan, kasi isa ho yan sa mga yung mga issue na yan, kesyo yung mga vlogger pro China na, kesyo hindi lang gusto yung atake ng administrasyon kung paano nila i-handle yung issue sa West Philippine Sea. Napakarami pa ho mga kababayan. Ilan lamang ho yan sa mga paniguradong matatalakay diyan sa pagdinig na yan. Yung mga bumabatikos kay Marcos sa kanyang foreign policy, pro China na kaagad. Ini-express lang naman nila yung kanilang disgusto o ini-exercise lang nila yung kanilang karapatan, di ba ho? Di ba ho? Have intent and purposes na talagang durugin yung ating pong mga government agencies. Like for example, sa kanilang nakakita na dito sa atin talagang minumura ang presidente, minumura ang vice president, minumura ang Kailan pa naging krimen yung pagmumura? ECBP, murahin nyo yan, pati si Tatay Diggs, by all means, hanggang gusto nyo magpakasawa kayo sa kakamura sa kanila. Hindi yan magdaramdam sa mura. Walang problema sa kanila, hindi naman sila mga balat sibuyas eh. Kailan pa ho ba naging krimen ang pagmumura? Tayo, hindi tayo nagmumura, pero kung meron tayong marinig na magmura, karapatan nila yan. I-express nila yung disgusto nila. Kung pa yun yung outlet para mailabas nila yung galit nila sa pamahalaan, tigilan nyo yan ha. Nagpapa-interview ka pa lang, falsifikado ng mga punto mo. speaker, minumura ang Senate President. Mahirap po, pero I think andun sa freedom of expression eh. Pero kung sakasakali na ito po mga nag-create ng mga disinformation, gumagawa sila ng narrative na sarili nila dahil kinikater nila yung mga nagpipinan sa kanila, yun ang dapat po natin ma-check. Nagpipinan. Tanong ko nga sa'yo, sa tingin mo magkano bayad sa mga vlogger? Para mapakanta mo sila. Para mapasunod mo ang mga vlogger sa kagustuhan mo, magkano kailangan mong ibayad? Kasi tandaan mo, marami ng mga trolls eh. Mga troll. Oo, troll. Yung troll farm. Oo, hindi tayo sang ayon doon. Kasi yan talaga mga bayaran. Mga bayaran ho talaga yan. Pero yung mga vlogger na minsan binabanatan yung mga kasama ni Tatay Digong, kahit nung panahon ni Tatay Digong, yan si Duque, talagang pulbus sa atin yan, talagang binibira ho natin eh. Ngayong panahon ni Marcos Jr., bumibiral rin tayo. Kaso problema lang ho dito, kaibahan, masyado ho silang balat sibuyas, kagaya nitong si Atty. Arms eh. And I think we have to criminalize. Dahil meron po mga bills na pinal sa atin, criminalizing itong mga troll farms. And I think it is just right, no? Kasi hindi po yun yung talagang sentimento ng mga gumagawa eh, na nagtatrabaho lamang sa troll farms eh. They are also being victimized by these people who are paying them para i-malign ang certain politician or businessman or yung mga katunggali nila sa anumang sektor ng kanilang buhay. Yun ang dapat po natin mapangalagaan. Pagdating naman po sa digital literacy na ipinail din po dito sa amin sa TRICOM, we need to check also kung paano natin mapapangalagaan yung mga susunod na henerasyon. Even these young people and vulnerable sector na kapag nabasa nila, nakita nila, naniniwala sila. And paano yung kanilang pagbuo ng ating kaisipan, ng ating mga kabataan. Eventually, yung pong kasinungalingan, nagiging katotohanan na. And yun na nga po yung committee na aking hinahawak, yung public order. We have to set back again Yung kasinungalingan daw nagiging katotohanan na. Ano bang version mo ng katotohanan, Brad? Baka yung version mo ng katotohanan, binaback-upan yan noong mga pabor at mga impluensya nitong si Tambaluslos. Yan, tanong yun ha, baka yung katotohanan na alam mo, binaback-upan ng pabor
at impluwensya ni Tamba. O, yun ang katotohanan para sa'yo. Pero yung katotohanan sa bawat isang Pilipino na pinapanood ang bawat kibot nyo dyan sa House of Representatives, nagbabase lang ho kami doon sa mga pinaggagawa nyo. Hindi ho doon sa impluwensya o pera na nanggagaling kay Tamba. Yung akap na nanggagaling kay Tamba. Yung ayudang ipamimigay ng mga congressman na nanggagaling kay Tamba. Hindi ho doon nagbabase yung aming katotohanan. Nagbabase ang aming katotohanan sa mga ilinalabas nyo sa inyong mga bunganga, sa mga hearing na kinakandak nyo sa House of Representatives. Nagbabase ho yung aming katotohanan doon sa mga bago ang hearing, kinakausap nyong mga resource person. Tapos pagka kinanta kayo sa ibang mga hearing, nag-aalburuto kayo. Doon nakabase ang aming katotohanan. Nagkakalinawan ho ba tayo, Attorney Google? Order in this country by trying to check ito pong mga ginagawa nilang disinformation sa mga content na ginagawa nila. At the same time, nakikita natin yung unfair din doon sa ating pong mga journalist. No? Like for example, meron kayong mga parameters na ginagawa para ma-check yung mga ilalabas ng content. Internal ombudsman, yung mga mainstream media, nakapagkalat na ng fake news ni isang erratum o pagbawi, wala ko kayong maririnig. Yan ang mga mainstream media na merong internal ombudsman. Di ba? Wala ho tayong ombudsman, pero pagka nagkamali tayo sa ating ibinlag, sa susunod na video, 100%, manghihingi ho tayo ng dispensa na nagkamali tayo. Pero yung mga malalaking mainstream media na yan, na kung saan bilib na bilib yung si Dan Fernandez, nakapagkalat na ng fake news at lahat-lahat, ni isang erratum, wala ho kayong maririnig. Itong ano na po. Uwi ka na ng Laguna, Brad. Lalanggamin ka dyan sa house. Lalo na yung mga pinagagawa. Pwede ka naman magpakalogi eh. Pwede ka naman magpakakalma eh. Dahil tapos na nga naman ang termino mo. Nagkups ka. Sa pagkukups mo, lahat ng natitira mong political capital sa Laguna, ngayon tostado. Ngayon, ang rating mo sobrang baba. Ngayon, sinisisi mo yung mga vlogger na bumibira sa'yo. Tanga ka pala eh. Tangang toko, wag ganon. Wag ganon, Congressman Dan. Ano yan, hindi pwede yan. Kung ganyan yung mga pinagagawa nyo sa buhay nyo, matulog na lang po kayo sa inyo. Others have not. Diba? So, yun yung mga babalansin natin. At titignan po natin mga pros and cons. That's the reason why in the next hearing, imbitahan naman po natin yung mga vloggers, mga journalists, mga academic. Para na sa ganun, makita natin ang lahat ng inputs nila. Pagka inimbitahan dyan, sa tingin ko, yung talagang mga bibigat na vlogger. Pagka inimbitahan nyo yung mga vlogger sa hanay ni Tatay Digong, siguraduhin yung imbitahan nyo, yung mga vlogger na nagpapakalat talaga ng fake news, ha? Yung mga nasa hanay nitong mga patay gutom na vlogger nitong si Marcos Jr. Ang mga imbitahin nyo. Sila talaga imbitahin nyo. Paano ba naman? Nagsusumigaw na merong mali sa administrasyon, pinagtatanggol pa rin nila. Yun ang fake news. Di ba? Pero tayo dito mga kababayan at ang mga kaparehas natin ng paniniwala sa pagbablog, nakikita nyo naman ho. Sa bagay, kahit minsan, yung ibang mga kasama natin, hindi naman tayo magkaparehas ng naratibo sa iba't ibang mga issue. Meron silang sariling POV, meron din tayong sariling POV, di ba? Magkakaiba tayo eh. Magkakaiba tayo ng atake sa mga issue, hindi magkakaparehas. Kumbaga, hindi orchestrated yung galaw. Hindi kagaya ng mga ensaymada vloggers. Yun ang mga ipatawag nyo. Kasi merong handler yung mga yun. Tayo dito sa PHFT, wala ho tayong handler. Di ko tayo pwede magbawa. Yung mga yan, yung mga nasa gilid natin na yan, pinaniniwalaan ho natin yan. Si Atty. Lambino, yang si Atty. J.V. Hinlo, si Pastor Kibuloy, si Atty. Vic Rodriguez, si Kong Marcoleta, si Senator Philip Salvador. Kahit ano pa sabihin nyo yan, boboto ko yan. Sinabi ni Tatay Digong, di ba? Pinaniniwalaan ko ho yan, kaya nandyan sila. Yung iba dyan, di pa nga ho natin namit eh. Ang namit pa lang ho natin dyan, si Kong Dante, si Atty. Jimmy, si Atty. Vic Rodriguez. Sila pa lang ho namit natin. Yung iba dyan, bakit nandyan sila? Namit na natin. Senator Bato, namit na natin. Hindi ba? O yan si Pastor Kibuloy, number 53 sa Balota. Yung Kibuloy. Well, ganyan talaga dito sa Kongreso. We need to work on different aspect. Hindi nakafocus lang po tayo sa Quadcom. Alam mo, hindi na nyo, medyo patapos na naman din sa Quadcom.
At ito naging bunga lang din ng hearing natin sa Quadcom. Dito natin nakita, nag-proliferate yung mga talagang disinformation Kasi gumagawa talaga sila ng, well, yung sa hearing, nabuuan, pag nakita mo, pag splice na nila, iba na dumarating na narrative, iba na yung napupunta sa isipan ng ating mga kababayan. Teka, yung mga nag-i-splice, di kami yon. Mainstream media yung nag-i-splice. Kukunin yung certain speech mo o yung pagtatanong mo dyan sa mga hearing na yan. Pero vlogger, kagaya nito, in-splice ko ba yung video mo? Talagang pinapakinggan ko nga, kahit nga nangunguliglig na tenga ko sa boses mo, pinapakinggan ko pa rin kasi baka umiyak ka na naman eh. Sasabihin mo, ini-splice. Mga kababayan, pagpasensyaan nyo na ho, alam ko talagang buwisit na kayo sa pagmumukha ng mama na yan, itong ni Atty. Google. Hayaan nyo lang ho, patapos na rin naman ho yan. Punta na ho tayo dito kay Atty. Ferdy Topacio. Alamin ho natin kung ano yung mga isinampad dyan sa ethics complaint na yan laban dito kay Atty. Google. At ito yung iwasan natin. Dapat maging responsible yung ating mga vloggers. And siguro, tinatanong mo kung makaka-apekto ito sa amin, sa pagtatrabaho namin. Talagang nakaka-apekto kasi ang hirap din po. Talagang, syempre, hindi naman yan pupunta ka lang ng hearing, basta pupunta ka lang dyan eh. You need to study as well eh. And you have to... You need to search. You need to search on Google, di ba? Ganun yun eh. Kailangan mag-aral muna sa Google. Kala ko bang mas galingan pa ng mga vlogger? Di ba yun ang inayabang nitong si Barbers? Doon sa pagdinig, yung opening pa lang sinasabi niya, mga vlogger, galingan nyo pa! Diba? Nung ginalingan ng mga vlogger, nag-iyakan sila, nag-try sila. research. Otherwise, hindi mo gagawin. Iyakin. Ang mai-discuss dun sa hearing. But that's the work that we have to follow. At ito yung hirap na trabaho ng Congress. Other matters na sir, kasi si lawyer po ni Cassie Ols, Atty. Topacio, parang Yeah. complaints against for conduct unbecoming and violations daw po sa rights of witnesses sa Cassie Ols. Yung mga improper reports. Balik ka na lang kasi doon sa dati mong racket, Dan. Maghubo ka na lang. Diba? Wala namang problema eh. Ang daming ngayon dyan, ang daming gumagawa ng pelikula eh. Artista ka dati, di ba? O sabihin mo niyang fake news. Di ba? Totoo, artista ka dati. Ang daming pwede makakulab dyan, oh. Ikaw naman, oo. Ayaw mo na ba? Wala namang problema yun sa amin. Kung titigil ka sa pamumulitika, papasok ka ng pag-artista ulit. Mag-bold ka na lang ulit. Zero po against Atty. Topacio. Well, karapatan po niya yan. Pagbigyan po natin. At here naman pagdating sa Kongreso. Mamaya ka kay Atty. Pero kayo, sir, pinaninindigan nyo na. Like, kasi bakit kayo lang yung nag-file ng complaint eh, may iba rin naman mga co-chair. Well, I don't want to comment muna, no? Hindi ko naman nababa. Yan ako yung mga nandun sa natin, sa video natin. Puntahan na ho natin tong si Atty. Ferdy. Babasahan niya ho tayo kung ano yung laman ng ethics complaint. Game. Ayan. Okay, baka may katanungan pa kayo about sa ifa-file pa lang ba? Ifa-file yung ethics complaint to, no? Kasi Sa ginawa natin Congress, makikita, kaugnay ginawa ng natin natin magpaliwanag si Atty. mukhang may mga paglabag na ginawa si Congressman Dan Fernandez sa kliyente ni Atty. Topacio na si Miss Cassie Ong. Yan. Baka may katanungan kayo. Go ahead po. Well, in general, the members of the House of Representatives are bound by a code of conduct that says that a member shall act at all times in a manner that shall reflect creditably on the House. Yan. So this is conduct unbecoming. Remember, just last year, inexpel nila si Congressman Teves, yung kliyente ko. Anong ground nila? Hindi daw nakabalik from abroad at sumayaw na naka-boxer shorts. Wala ngang violation of the law eh. There was no law violated by my client and yet, they railroaded his expulsion. Kita nyo in contravention of the principle under the Constitution that all trials should be public. Ito trial ito in the sense that
ang Ethics Committee po is not a legislative inquiry. It is the only committee that conducts a trial wherein it exercises quasi-judicial functions. Why? Because it has the power to meet, METE, to meet punishment. Hindi katulad ng ibang committee, hindi naman pwede mag-punish yun except for contempt. Fact-finding lang po ang legislative inquiry. Ito po, kaya rito, lahat may right to counsel. Both the complainant and the congressman complained against. Pero anong ginawa ng Ethics Committee? Kay Teves, hindi kami pinapasok, hindi client, closed door. Closed door. Closed door. Oh, edi, wag naman nilang gawin ito. Wag naman nilang i-railroad. Sana ha, if they have any decency left, tingnan nila to impartially. Wag yung old boys club na pagtatakpan mo dahil kasamahan mo. Sana. Yun. But Wag sana. I am hopeful, but only to a certain extent. Kasi seeing how Congress has acted in the past few months since the new administration. Can you imagine sumayaw sa social media ng naka-boxer shorts? Anong violation ng batas nun? In-expel. Eto, nilabag ang konstitusyon, hindi nagbigay ng constitutional rights, physically binar ang counsel. Oh, kita nyo, ito yung sinabi niya. Oh. Mas matindi pa to. Sir, can we proceed? Don't allow Cassandra na malapitan. Yan. Kita nyo yung aming litratong nakalagay dito. Yari ka. Hinarang ako physically ng Correct. Nakita 7 natin tao. yan. Hindi ko malapitan yung kliyente ko. Bago, sabi, wag mo lalapitan ng kliyente mo. You will be cited in contempt. What kind of kangaroo court is that? Naku, yari kayo dyan. Matindi. Huh. Oh, eto pa. Oh. Matindi yan, ha? Ito bang sinabi, ito yan. Ayun ang litrato. Pakita natin na, attorney, sa Hinarang, kanila. oh, physically. Tingnan Hawakan natin niyo yung po. litrato Pakita muna natin sa Pakita kanila natin yung litrato, attorney. Para may maputo. Ang problema kay Dan, kita nyo Oh. ha, Ayan. ito nyo ang pinagsasasabi. Hmm. I'm doing this hindi dahil gusto ko maghigante, etc. Ngunit, I have to fight for constitutional rights and to uphold the dignity of the profession. Ito si Dan Fernandez. Oh. Sabi niya, Ayan, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know alam ko that. yan, oh. Because ano yan, may bayad ng lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's Yo. face it. They want to Naku, prolong yari ka your dyan, cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, Naku. wag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Naku po! Yari ka dyan, Dr. Nagkakahamunan na ho mga kababayan. Ulitin mo yung mga sinabi mo. Oh, madami ka pang ma-experience na ganito, Dan Fernandez. Pagka pinagpatuloy mo, yung mga kabalbalan mo na yan dyan sa Tricom na yan. Ito wag eh. Duwag Ayaw eh. magsalita pag nasa labas, nagtatago doon sa privilege niya. Oh. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka namang matakot sa akin. Ang liit-liit ko. May problema pa yung tuhod ko. Pero, Naku. ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan. Tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka eh. Oh. Yeah. Ayan, hinamon na ni Atty. Topacio. Okay, may katanungan yung ating media friend.
Go ahead, pangalan po. Ang tindi Sir ho ng Sheena hamon po na from yun. SMNI News. Sir, sorry attorney. Balikan ko lang talaga yung issue na ngayong sa Umalay Chinese spy. Sir, ano pong ba Wala, ano na ho to, iba na ho yung paksa. Sandali lang ho, ilipat ko na ho. One on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada will be the one to file this. Hindi naman po kailangang personal ako mag-file. For today, yes, it will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing Yan. on guidelines daw on fake news. Kasi, eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation Naku po. for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. Naku, Dan, hindi pala pwede ang gusto niyong mangyari na yan, Dan Fernandez. Palibhasa, nagtapos ho siya sa Google University, itong si Atty. Google. Kaya hindi ho niya alam yung mga sinasabi na yan, itong si Atty. Ferdy Topacio. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom. Saang planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and physical injuries kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Attorney Ferdy, ang kailangan nitong si Dan Fernandez, kailangan niya magpahinga sa politika at balikan niya na lang yung dati niyang trabaho na pagbo-board. Yun ang kailangan niyang balikan kasi parang mai-enlighten siya pagka ilinabas niya ulit yung kanyang mga abs. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag po kayong basta-basta magpabudol. Di pa rin po natin titigilan yung iskandalo ng BICAM report. Pagkatapos ng video na to, papasada pa po tayo hanggang pagkatapos nitong linggo na to. No? Hanggat hindi po natin nakita yung ipapile dyan sa Supreme Court. Kung anong ay hihahain ng mga kababayan natin na talagang nakita na mayroong problema yung 2025 budget. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat, Atty. Ferdy Topacio. Dire-diretso lang. Balagbagin mo yung si Atty. Google.